of the original amount of 30,000 pesos allegedly on the part of local officials and even by people implementing the project. The attention of DSWD has been called about it with their promise to investigate and that unqualified beneficiaries will be made to return the money given to them. But can the national government intervene so that medyo mapabilis po yung pagbigay ng hustisya sa mga nagko-complain, sir? Well, yung kausap ko ni Secretary Sullivan ng DSWD, so DSWD and DILG will conduct an investigation. Yung umabot sa kanilang reports, meron raw fee na charge of about 500 pesos na hindi authorized. Allegedly to pay for yung meal allowances ng tanod, ng social worker, etc. etc. Eh, hindi kasama doon sa mekanismo yun at hindi authorized. So, meron raw mga taong handa mag-execute ng mga affidavit which will be the basis for the investigation. At kung meron nagkasala dito, ipananagutin. Thank you, sir. Thank you. And we'd like to thank the people who came forward to share this information. Mayong to, Pangulong Noy. Mayong ito. The National Irrigation Administration estimates about 8,000 hectares would be affected by the extended El Nino. NIA Regional Office Number 6 said 35,000 hectares of agricultural lands served by the National Irrigation System, only 27,000 are actually irrigated due to the extended El Nino and with the repair of the Santa Barbara Irrigation Dam in Iloilo starting October. Even Elisea Gozon, the climate resilience team leader of the USAID Be Sure project, said Iloilo City will experience below normal rainfall from October 2015 to January 2016. What is the government's contingency plan for the El Nino, as it is seen to affect the production, especially the rice production of Western Visayas? Ang report po ng Pag-asa kasi, excuse me, lalo na yung Enero at Pebrero, buong bansa halos, ilan lang ang matitira. Pag tinignan niyo yung mapa, meron silang color coding. Tapos halos buong Pilipinas, nando sa red na color code. Ibig sabihin ng red na color code, less than 40% of the annual precipitation ang expected sa mga lugar na to. So, nung simula nung report, nasa El Nino na tayo ngayon. Pero lalo na ng Disyembre, Enero, Pebrero. Isa sa mga ginagawa nating programa ngayon, yung continuous, yung tinatawag na cloud seeding. Habang tag-ulan, pinararami natin yung ulan na buwabaksak sa atin. Sana pumunta doon sa ating mga dams, mga dikes. Sana makapasok rin doon sa tinatawag na aquifer na para may pagkukunan tayo pagdating nung kasagsagan ng El Nino. Isa sa mga binabanggit sa akin, yung sa Luzon, for instance, ay yung Angat nasa 186 na level ngayon. Normally raw sa ganitong panahon, nasa 180. So sabi ko, parang maganda yata yung balitang yan. Ang problema, pagdating ng Disyembre, kailangan nasa 210 yung Angat. At hindi na inaasahan na aabot ng 210 dahil nga talagang matindi itong El Nino parating. Ngayon, dito si Secretary Alcala, aware sa doon sa ibang yung mga ginagawa, tulad ng paghahanap ng mga itatanim na mas drought resistant at ano yung mga interventions sa gagawin natin para matulungan yung magsasaka, matulungan yung ating rice supply, yung ating food supply. Nakipag-negotiations sa rin ng NFA para mag-angkat tayo ng dagdag na bigas para nga masiguradong maski tamaan yung ating sariling ani, meron tayong bigas pagdating ng kasagsagan nito El Nino. Yung talagang maapekto ng gusto yung taniman ng Disyembre. Dahil yan nga yung talagang patindi na yung El Nino inaasahan ayon sa Pag-asa. Yung sinasabi ng Pag-asa, sinasangayon na rin ng maraming mga iba-ibang meteorologists sa buong mundo na talagang medyo severe itong parating na El Nino. So, ipapasa ko kay Secretary Alcala para masabi pa intervention. Sige po, sir. Sa kasalukuyan po ay nakapag-distribute na po kami ng mga drought-tolerant varieties, kagaya po ng Green Super Rice. Kauna-unahan po itong sinusubukan sa buong mundo ngayon sa ating bansa. At tulad nga po ng sinasabi ng Pangulo, yung pong cloud seeding ituloy-tuloy. Doon sa mga dulo po na hindi po aabutin ng patubig, ay mayroon po kaming idinidistribute na mga shallow tube wells para sa ganun. Usually ito po ay mas mababaw ang water level para po tuloy-tuloy. Kasama rin po yung pagbibigay po natin ng mga libreng seeds na ibang klase naman pong pananim. Huwag po nating pilitin talaga magpalay doon sa hindi aabutin ng irigasyon. At doon naman sa abot po ng irigasyon, ini-encourage po nating mag-hybrid sila so that yung pong increase ng yield ay magtataki po doon sa hindi makakapagtanim. Salamat po. Salamat po, Secretary. Salamat po, Mr. President.
Mayong hapon, Mr. President. Ayun nga po. While not directly hitting Iloilo, the last typhoon to hit the country ining brought a lot of rains which caused flooding in many parts of the city and the province of Iloilo. What acted a buffer in many areas was the flood control project in Haro and Pavia. However, very little maintenance has been done on it, with passage of water becoming smaller due to the plants, grasses, with choking the waterway. Since it will take quite some time for the Hala Oriben multipurpose project to be realized, many residents are saying that with lack of maintenance, the experience during Typhoon Frank might recur. The meantime, that Hala multipurpose project is not yet finished. What steps in the national government taking to control project in the city and the province of Iloilo, Mr. President? Okay. Yung 2014, nag-allocate ng 50 million pesos precisely to desilt the Haro floodway. The moment the project is deemed to be 95% complete, and it will be 100% complete by the end of this month. There is an additional 45 million pesos for its maintenance, additional desilting, vegetation control, repair of damaged portions of the slope protection, and maintenance of the service roads, among others. Another 200 million has been proposed in the 2016 budget for the same purpose, no, to complete, para to continue the maintenance necessary for it. Yung Halaur River Multipurpose Project will start next year. February next year. So, hindi pa completed. Mag-umpisa pa lang talaga yung project na to by next year, 2016. Thank you, Mr. President. Thank you. Good afternoon, sir. Good Sir, afternoon. there are proposals to lower income tax rates. Are you in favor or will you support these proposals? Yung mula nung tumakbo tayo ng 2010, nangako tayo, lalong magiging masinop tayo sa pagkukolekta ng taxes. At inambisyon natin, pinangako natin at that time, hindi tayo magtataas ng buwis kung hindi tayo, yung parang unahin muna kolektahin yung nasa batas na. Okay. Ngayon, na-manage natin yung deficit, pababa itong deficit as a proportion or as a ratio to the gross domestic product. That in turn, was one of the factors na binigyan tayo ng investment grade status ng lahat itong mga ratings agencies at patuloy na binibigyan tayo ng mga upgrades. Ang tanong, pag binawasan natin yung income tax, babawasan yung revenue, lalaki yung deficit. Yung paglaki ba ng deficit, magiging negative factor pag ni-rate sa atin o ni-rate tayo nito mga credit ratings agencies. Ngayon, may mungkahe na kapalit ng pagbababa ng income taxes, tataasan natin yung VAT, tataasan yung mga sinisingil sa larangan ng langis. Yeah? So, pag tinaasan natin yung langis, for instance, o yung taxes dyan, taasan lahat ng presyo dahil sa transportasyon, tataas yung kuryente, etc. etc. So, ang tanong, makakabuti ba yung pagbababa ng income tax level sa mga kababayan natin? At ako hindi kumbinsido sa ngayon. Yung VAT at saka itong taxes nga dyan sa oil products, duties, etc. and tariffs, para sa tingin ko, yung tinatawag na regressive taxation yan. Parang ang hinihingi na saligang batas ay progressive taxation. Yung mas may kaya magbayad, yung mas mayaman, mas may kaya magbayad ng buwis, dapat mas malaking bahagi ang binabayad niya. Yung mga tax tulad sa VAT, damay lahat kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay, kung ano man level ng society. So, parang yung VAT at saka sa oil, tama lahat, tatamaan lahat, hindi yata yun yung hinahabol na saligang batas na dapat progressive taxation. So, ulitin ko lang, inibali sana kung nagsa-surplus na tayo, ilang taon na tayo nagsa-surplus, pwede nang pag-usapan. So, nangako kami, huwag kami magtataas ng tax. Ang tinaasan lang namin tax, yung sin tax. At yung sin tax, ang pakay nun, yung kalusugan. So, babawasan pa natin yung nandyan na, nakalagay na, tapos papalitan natin ng iba. Klaro, para ang ganda pakinggan, dadagdagan yung disposable income ko. Pero sa isang bahagi. Pero sa kabilang bahagi naman, tataasan naman yung kukolektahin sa VAT, sa yung taxes on oil at iba pa. Baka naman neto, wala nangyari sa'yo. At ang tatamaan nga, mas marami, doon sa mas konti ang kakayahan. Sir, Senator Grace Poe is expected to announce her presidential bid this Wednesday. How is the Liberal Party taking this? Are you worried, sir? Are we worried, sir? Worried?
Why should we be worried for announcing her plans, no? You would like to hear what she says, no? Are we worried? No, we're not worried. I think the party stands on a particular platform. We're moving away from personality politics to platform-based politics. So whatever her announcement is, we still insist that we still will be advocating governance based on a particular or specific platform, rather than just rather than just any personality. Sir, one more. Has the Liberal Party narrowed down its vice presidents to Senator Ala, Mayor Duterte, and Representative Robredo? Like I cannot speak at this point in time if we've narrowed down. But we do have criteria as to whom. No. And at the end of the day, syempre, ang aming standard bearer will have the biggest say as to who he wants as a running mate. Thank you, sir. Thank you. Sandra. Good afternoon, Mr. President. Ano po yung, gusto lang po namin ma-clarify sa inyo kung ano po yung ibig sabihin ng alternative truth that you mentioned in your previous interview. Hindi ko pwedeng pasukan lahat ng detalye, ongoing investigation at saka may ongoing operations. No? Ang dulo lahat ito, gusto natin malaman yung the whole truth and nothing but the truth. No? Merong mga nagmumungkahi na pwedeng iba ang nangyari dyan. Ngayon, yung investigasyon, gusto nating malaman mga katotohanan para mapabaluanan. Hindi ba pwede yung official ba na kinento ng SAF ang talagang lahat na nangyari kompleto? Etong alternative ba ang mas kompleto or may dadagdag do sa tinatawag na narrative? Pwede bang parehong mali at merong pangatlong version? Hindi rin kami nagsasara ng kaisipan na baka itong alternative ay pampagulo lang sa usapan. No? So, ang dulo niyan, para natin malalaman yung katotohanan, kailangan natin ng testimonial at ebidensya. At yun na nalilikom. Ngayon, pag magsasabi naman ako sa kami nakatutok pagkuha ng ebidensya, pagkuha ng testimonya, para ba nilagay ako na rin ng bulsa itong mga hinahanap natin testigo? So, ang importante, malaman yung totoo, mangyari na maski sino pa sumuri, ganito lalabas, para malaman nga natin ganap yung mga leksyon sa nangyari sa mga masapano. Sir, ibig sabihin po ba niyan magpapatuloy ang investigasyon or will there be a reopening of the investigation, sir? Well, I can talk for the other bodies. No? As far as the executive is concerned, merong allegation na hindi tama yung narrative na inangat. So, trabaho namin malaman, ano ba tama? First version, itong alternative version, combination of both versions. No? Kasi ulit gusto ko i-din, yung hindi kami nagsasabi na ito alternative version, sigurado na kami ito totoo. Hindi rin namin sinasabi na, we're not discounting the possibility na baka totally false yung alternative version. Or baka di ba pag magsisinungaling raw isang tao, kailangan adhere to the truth as much as possible. So, ang dulo niyan, may tragedy nangyari, namatayin tayo ng ganong karami. At bakit nangyari ito? Yun yung mga fundamental question. No? Paano natin maiwasan to sa darating na panahon? So para malaman nga yung maging tama ang solusyon, kailangan tama yung pagsabi ng problema. At sa aming pananaw, yung may plausibility dito sa alternative version na kailangan talaga siya sa atin kung totoo ito o hindi totoo. Sir, maihabol lang po yung nababanggit din po na sinabi po ng MILF na maaring ang alternative truth na yan ay yung information daw that Marwan was killed by his aides. Yung hindi ko pwede, again, Sandra, no? Pag magsasalita pa ako tukol lang anuman detalye dyan, para ba may pinapanigan na ako na version. At ang dulo nga nito, maraming inatasan ng ahensya para magtulong-tulong para mahanap natin yung ebidensya at saka yung testimonya. At wala pa sa tangan hindi pa natin tangan ngayon. For instance, yung mga testigong diretso may kaalaman sa nangyari or allegedly may direct knowledge of what transpired. Thank you, sir. Yeah. Magandang hapon, Mr. President. Sir, have you received the resignation of Trade Secretary Gregory Domingo? At kung tinanggap niyo na po, meron na ba kayong nakikita na maaaring ipalit sa kanya considering na nalapit na yung APEC Summit, which I understand he has a very big role to play? Well, actually, matagal na nagsabi si Secretary Domingo na gustong bumalik sa pribadong sektor. Ang latest, at mag-uusap kami sometime this week, no? Nagsabit na siya ng resignation, pero yung date na effectivity, hindi pa tiyak. No?
Yung baka tatapusin mo na yung APEC, baka hanggang katapusan ng taon. Pero again, mag-uusap kami this week. Nagtanong ako sa kanya, rekomendasyon niya kung sinong pahalinin sa kanya. We'd like to thank Secretary Domingo for all of the work that is done on behalf of the country. No? Yung direct investments na 600-fold or 600% ang nilaki, 6-fold rather, ang nilaki. Itong pag-host natin ng APEC and so many other things no, that have happened under his watch at DTI. Ngayon, yung lahat itong mga to, alam naman nyo, matindi ang sakripisyo nung pumasok sa public service at matagal ko na rin na-announce sa inyo na meron tatakbo, meron namang pagod na rin na gusto bumalik sa pribadong sektor. Ang dulo nito, nagpapasalamat ako kay Secretary Domingo na yung kanyang pagpapaalam na-extend na na-extend. No? At lalo na dahil mag-host nga tayo ng APEC. So, wala pa kami pinagkasaraduhan ko nung anong petsa, pero yung naasahan ko sa kanya na talagang hindi niya tayo iiwan na yung matindi pa pangangailangan sa serbisyo niya. Sir, meron pong lumabas ngayon sa mga pahayagan isang paid advertisement na open letter from the group of retired generals ng AFP, PNP, even PNP, and Bureau of Fire Protection and other uniformed services. Ang kanilang sinasabi ay itong Bangsamoro Basic Law in its original form sa kayong Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ay dapat hindi matuloy dahil daw labag sa saligang batas at dahil daw sa karanasan nila ay nakita nila na hindi ito ang solusyon sa kapayapaan na sinusulong sa Mindanao. Ano po ang inyong thoughts dito, Mr. President? Well, nabasa ko kanina yung ad sa isang pahayagan, no? At siguro marami akong thoughts. Pero doon tayo sa dulong parte. Meron ba silang minumungkahi sa MILF? Yung pagbababa ng armas, pagtatanggal ng uniforme, pagtatanggal ng command structure, apat yung hinihingi nila. Ang maliwanag sa akin doon, wala na makapalit. No? Meron ba negosasyon na puro hingi at walang bigay? Di ba? Kaya tinatawag na give and take. Yung pagkaintindi ko, nakapanayam sila ng OPAP, pinapaliwanag yung mga provision bago para yung mga masapano. Yung mga ibang taong di umano nandun yung kanilang lagda, hindi naman iba sa akin. Pwede naman lang akong kinausap. No? Tanong ko lang, yung sana pumasok naman sa isip nila, dati membro sa ng ating tinatawag na, yung karamihan, no? Yung membro ng security cluster. No? Ano ba yung mensaheng, ito ba yung nakakatulong sa dialogo nangyayari o nagdadala ng pangangamba sa ilan natin mga kababayan? Sana tanggapin nila yung payo na nakakabata sa kanila. Hindi pa naman ako retired. Next year pa ako magre-retire. No? Sana inisip nila ano ba epekto sa lipunan na maglalabas ng ganito. Ngayon, doon sa ako bukas no, na makipanayam sa kanila at ulitin ko yung iba nakapirma doon, hindi na may iba sa akin. Yung iba nakita ko kamakailan lang at wala binabanggit sa akin. So medyo nagulat ako na biglang gano'ng katindi or gano'n na may tutol sila na lumabas pa dito sa ad na to. Hindi, alam ko sana kung napinakinggan nila yung mga tutol, sana napakinggan nila yung mga panig tulad ko. At yung gano'n, di ba, yun ang demokrasya. Sir, but lastly, do you believe that this will give an undue influence to the legislators who are still debating on the BBL? Will it influence? Well, hirap na magsalita for the legislators. Okay. No? Pero balik ako lang, yung baka maganda nito, magkaroon kami ng dialogo, tapos yung dialogo open to the public. Para makita natin kung may base yung kanilang posisyon. Alam mo, ulitin ko lang na, siguro more than anything, at hindi ko naman nilalahat. Sana maganda, ayaw ko itong BBL, ilagay nila, ang gusto namin ay. Di ba? Yung, paano ba yung ehemplo nito? Kunyari, magulang mo, sinabi sa'yo, yung damit mo mukhang hindi angkop sa pupuntahan mo. O ito dapat ang suit mo. So tulad dyan, yung BBL, defective, whatever, no? May reklamo sila. Dapat ilagay natin ito provision na to. Dapat ilagay yan. Pero yung sasabihin mo na, ayaw ko yan. No? At wala kang nilalapit na kapalit. No? Or minumukhaing ipalit. Tama ba naman yun? Kung magiging totoo ka doon sinasabi mo gusto namin kapayapaan. Yung ruta nyo mali, itong rutang to mas maganda. Yun siguro dapat natin makita. Pero, alam naman yung linya ko, no? Ang daming kritiko na 10 bagay, 10 ang tama.
Hindi naman pag-uusapan yung 9.9, pag-uusapan yung natirang 0.1. At yung 0.1, wala naman sila sasabihin kung paano iwawasto yung 0.1. No? So, lahat tayo dapat na nakilahok dito sa dialogong to, dapat mature na tayo. No? Yung this is not a good step, there has to be a better step, this is the better step. Baka somebody can even say, this is the best step. Kung mas maganda yung mukha nila, bakit di natin susuportahan? Pero yung tuligsa ka lang ng tuligsa, maliban sa naglabas ka ng hangin, ano ba napala nun? No. So, marami pa akong pwede sabihin. Nagulat ako sa nakita ko advertisement kanina. Ngayon, sana magkaroon ng pagkakataon na makausap ko itong mga nakapirma doon. Una, tatanong ko, talaga ba pumirma kayo dito? Pangalawa, saan ba kayo tutol dito? Nabasa ba nyo talaga yung panukalang batas? No? Nakinig lang ba kayo sa mga so-called experts? Ano kaya agenda ng experts na yun? Pero yung talagang open na discussion. Naalala ko lang, dahil open letter, at ulitin ko, no, yung mga ibang tao dyan, medyo matagal-tagal ko nakakilala. Panahon pa ng EDSA. Yeah. Bakit nila ako kinausap? Hindi ba ako worthwhile kausapin? Basta sa akin, bukas ako sa kanila, sana sila bukas rin sa akin.